Iprepresenta ng House Prosecution Team ang mga opisyal ng Philippine Statistics Authority sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, ito ay upang patunayan ang maligasyon na fictitious o gawa-gawa lamang ang mga individual na pinagbigyan ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ayon sa mambabatas, kasama ang mga opisyal ng PSA bilang mga testigo sa aligasyon ng misuse of confidential funds dahil sila ang nagsagawa ng pag-aaral at ibinunyag ito sa isinagawang House Inquiry. Lumabas anya sa pag-aaral na ang mga pangalan sa acknowledgement receipts gaya ng Mary Grace Piatos, Milky Sikuya at iba pa ay hindi ipinanganak, hindi ikinasal at hindi namatay sa Pilipinas dahil wala sila sa mga record ng PSA. Kaya't may ipapakita anya nila na peke at gawa-gawang individual lamang ang mga ito na nangangahulugang mayroong kababalaghan at maling paggamit sa pondo ng bayan. Nauna naman nang inihayag ng kampo ng Vice Presidente noong Pebrero na nakahanda silang ipaliwanag ang paggamit ng mga alias para sa confidential funds gaya ng kinikwestyong recipient na si Mary Grace Piatos na hawig sa sikat na brand ng chichirya at restaurant. Kasalukuyan ng tumitistigo ang dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta at isa sa naging mainit na usapin sa impeachment trial ang naging pagkukumpirma niya na inutos umano ni Vice President Sara Duterte na ibigay ang nakubra niyang 125 million pesos confidential funds kay dating Vice Presidential Security and Protection Group Head na si Colonel Raymond Dante Lachica. Oh my God! Ang daming signatures, di ba? Disbursement voucher shows the signatures of the Vice President. Certifications na nag-follow sila sa regulations ng Joint Circular shows the signature of the Vice President. The liquidation reports show the signatures of the Vice President. Sa isang normal na tao, you don't fix your signature if you are not aware of what happened. Kayo ba? Peperma ba kayo on something na hindi nyo naiintindihan? Of course, you will not. Diba? Ang presumption natin, pumeperma lang ang tao sa isang dokumento na naiintindihan natin. In short, ma'am, hindi niya naiintindihan kahit pinirmahan niya. Kasi parang dinidinay nila. At least it shows that she personally participated in all those. At dapat naiintindihan mo yun. Kung sa mga Of course, you are accountable to your signature, no? Hindi naman yan decorative lang na pag nilagay mo dyan, tapos na doon. It carries with it, hindi siya autograph. It carries with it accountability, no? Once na pumema ka sa dokumento, napakaraming pananagutan yan, no? So, res ipsa locator yan. The thing speaks for itself. The fact na nandun ang signature niya, it means that she personally participated on the disbursement, on the certification, and on the liquidation. No? As a matter of fact, di ba, lagi pino-point out ni COA, 8.3, ano yan? Memorize nyo na yun. Prima facie evidence. Kapag hindi mo daw na-liquidate ang public fund, upon demand of an authorized officer, it gives rise to a prima facie presumption that you use it for personal use and benefit. Ang bigat nun, ha? Ang bigat nun. At ito rin yun, in-explain ng mga prosecutors na bagaman hindi nag-shift ang burden of proof, burden of evidence shifted already. Sapagkat may prima facie presumption na, no? So, dapat galingan nila. Siguro siyempre ngayon pong linggong ito, nagkaroon lang po ng isang trial day nung pong Lunes dahil nag-cancel po yung dalawang mga araw dahil po sa lakas po ng pag-ulan. Pero siyempre, pagbalik po natin sa Lunes, barring po yung malakas muling pag-ulan, ay magtutuloy po yung presentation ng evidence, no? Ng prosecution, yung pong pagsalang kay Ms. Acosta. Hindi pa ho tapos yung direct examination kay Ms. Acosta. Magtutuloy po ito sa Lunes and then cross-examination at mga tanong po ng mga senator judges. Pero very important ho yung paglalatag ng ebidensya ngayong linggo pong ito
kasi ngayong linggo pong ito, itinuro ni Gina Acosta, si Vice President Sara Duterte, na nag-utos sa paglilipat ng 125 million in confidential funds mula kay Ms. Acosta papunta po kay Colonel La Chica. So, sa totoo lang, katulad ng binabanggit po natin nung nakaraan, sapat-sapat na yung pong testimonya na yon para ipakita ang maling paggamit ng confidential funds ng Vice President, ni Ms. Acosta at ng iba pang accountable officers ng Office of the Vice President. No? Pero itutuloy ho namin ito doon pa sa ibang mga relevant na mga testigo katulad ni Mr. Fajarda para naman po doon sa DepEd, which is basically the exact same instruction given to him by the Vice President, pero sa DepEd lang po ito ipinatupad. At sa totoo lang din, ito rin po yung laman nung pong Notice of Disallowance for 2023. Dahil nga, binigay ng OVP ang confidential funds sa isang non-OVP personnel, katulad po ni Mr. La Chica. So, doon pa lang, yung pong requirement to prove misuse has already been established. No? So, in the next couple of weeks, after Mr. Fajarda, in-expect din po namin maisalang po namin yung pong NBI expert na magsasabi na talagang pineke yung pirma noong pong acknowledgement receipts, ilang tao lang ang pumirma para dito. At isasalang din po yung PSA para magbigay ng sertifikasyon na yung pong mga pangalan sa acknowledgement receipts katulad ni Mary Grace Piatos at Milky Sikuya ay hindi pinanganak, hindi kinasal, at hindi po namatay sa Pilipinas, wala po sa database. No? Basically, makikita ho natin na yung 125 million in 2022 confidential funds ay nalusaw, nawala ng parang bula noong pong pinirmahan na po itong mga acknowledgement receipts. Hindi na ho natin malaman kung saan po napunta yung pera. Pangalawang punto na mahalaga, syempre binabanggit ho na meron daw pong predetermined narrative yung pong prosecution at parang yung pong mismong korte dito po sa impeachment ng ating pangalang Pangulo. Linilinaw ho natin na ang impeachment trial ng ating pong pangalang Pangulo ay hindi nakabatay sa naratibo. Ito po ay nakabatay sa ebidensya. Sa dulo, ang ebidensya ang magsasalita. Sa dulo po, magpapasya ang senator judges, hindi batay sa naratibo, kundi batay sa ebidensya po mismo. So, I think that needs to be very clear. Dagdag pa, sinusuportahan po namin yung pong pagtingin ng ating pong Senate President na hopefully matapos po before December ito pong paglilitis. No? So, ibig sabihin yung presentation of evidence ng prosecution at ng defense. No? So, hopefully, and this is just a target and a goal, sana matapos po kami by the end of September presenting all of the articles. Baka lang mausog po further into the first week of October dahil medyo nabitin po tayo for this week. Pero hopefully, we will be able to makasalubong ho kami doon sa timelines na tinitingnan po ng atin pong Senate President. At sa pinakadulo ho, isa lang naman po yung responsibilidad ng prosecution. Ilatag sa harapan po ng Senate Impeachment Court ang sapat, may batayan at matibay na ebidensya para patunayan po yung articles of impeachment. And so far, tingin ko po nagagawa po ito ng House Prosecution Panel. Yun po muna. Kung si Ginoong Fajarda po ba ituturing na hostile witness ng prosecution? Tama po yun. Similar naman po yung status nila ni Ms. Acosta dahil siyempre talaga naman pong yung mga interest po nila ay I think very similar. Particular dito po sa misuse ng confidential funds. Ang atin pong inaasahan ay Ms. Acosta, like what Ms. Acosta did, Mr. Fajarda will reconfirm what he had stated during House Committee deliberations na ang pangalang Pangulo po yung nagbigay instructions para po ibigay yung pong confidential funds ng DepEd
sa isang non-DepEd organic personnel. Dahil po mismong si Ginang Acosta ang nagsalaysay na si Vice President Sara Duterte nag-utos sa kanya, dito po ba may chance ang ipatawag ng prosecution bilang witness or hostile witness din si Vice President Sara Duterte? Hindi po namin ito na pagpapasyahan kasi syempre meron naman pong right to refuse yung pong nasasakdal, no? Kung isasalang po siya ng prosecution. Pero, for example, kung isasalang po ito ng defense panel, of course, the Vice President will be subject to cross-examination and we will ask her very specific questions relating to any of the articles of impeachment. Kung hindi po, sabi niyo na pagpapasyahan, ibig po bang sabihin na pag-uusapan na sa prosecution team? Lagi naman ho yan na pag-uusapan eh. Kung marapat ba na mapasapi ng atin pong pangalawang Pangulo. Pero tingin naman ho namin kung meron pang mga iba pang mga testigo na pwede pong isalang nang hindi kailangan ang pangalawang Pangulo po yung isalang, yan po yung ginagawa po namin at yan po yung gagawin namin sa mga susunod pong panahon. So far, ano yung assessment mo sa first discussion sa first two articles? Would that be enough to call for a voting by the senators at this point? Pwede na? Siyempre, ang atin pong interest ay matapos po yung lahat. No? So lahat ng apat na articles of impeachment, including bribery and including unexplained wealth. Pero yung pong sa threats article, siyempre, we had rested our case already there. Defense presentation of evidence na lang po yung inantay for that. Sa totoo lang, sapat ho kami doon sa presentation po namin ng NBI witnesses, no? Para patunayan na totoong nagbanta ang pangalang Pangulo sa atin pong Pangulo at sa kanya pong pamilya. At syempre, ito pong sa confidential funds misuse article, ongoing po ito. Pero katulad ng binanggit ko, major na po yung testimony ni Ms. Acosta na nagtuturo sa atin pong pangalawang Pangulo. But it is still our interest na tapusin po ito across the four articles po. Kasi we are confident in the evidence and that we are confident that we can convince the senator judges dito po sa bagay po na ito. Kung pinag-uusapan nyo rin ba yung posibilidad na maaring maging hostile witness din si Colonel Lachica? Pinagpapasyahan din ho namin yung bagay na yan. But again, ang very important naman ho talagang kailangan mapatunayan yung pong act of confidential fund misuse. No? So, ibig sabihin, ang pinaka-importanteng mahalagang mapatunayan, kailan nagsimula yung pong misuse. At makikita ho natin na doon sa instruction pa lang. Kasi wala hong magiging Milky si Kuya o Mary Grace Piatos kung hindi ho sinabi ng pangalang Pangulo na Gina Acosta, ibigay mo ito kay Colonel Lachica. So yun yung original scene nung pong confidential funds misuse. So yun po yung pinakamahalaga na evidence point na dapat pong mairehistro dito po sa bagay na ito. And I think we had registered it already. Lahat ng iba pa labas doon. Katulad na binabanggit nyo, further testimony from Mr. Lachica, Tico, hindi na parang pangdagdag na lang po ito doon sa na-establish ni Ms. Acosta ngayong linggo pong ito. Hindi ba si Colonel Lachica was supposed to undergo court-martial? Totoo ba yan? Hindi ko yun po alam, no? But I think better to ask the FP kung if that is something that was planned or something that was being undertaken. Lahat itong testimonya ni babae, Acosta, tapos kung yung magiging testimonya ni Fajarda, halos karamihan dito kung narinig na natin doon sa Quadcom. Ano pa ba yung hindi namin narinig na maaaring marinig pa namin dito sa mga darating na pagkakataon? Kailangan natin maglinaw na bagamat it is a reconfirmation doon po sa mga binanggit na po in House Committee deliberations, magkaiba pa rin po yun eh. Kasi una, yung po mga House Committee deliberations, ang dulo lang ho nun, recommendatory na mga proposals, no?
for whatever legislation or pagkakaso. Pero ngayon, ang pinag-uusapan ho natin, yung actual ho na pagpapanagot ng pong mga impeachable officers to an impeachment process. No? So, ibig sabihin, dito sa proseso pong ito, the statement of Ms. Acosta or Mr. Fajarda will result either in a conviction or an acquittal of the Vice President. Yun po yung una. Pangalawa, syempre, yung pong statement ni Ms. Acosta, Mr. Fajarda, will be subjected to cross. So, ibig sabihin, kung ano man ho yung matira doon sa direct examination, cross-examination, and questions of senator judges, yan po more or less yung tatanggapin po ng paglilitis bilang aktual na bersyon ng katotohanan. Dahil dumaan na po sa deliberative process ng paglilitis. So, kahit pareho yung actual na statements, magkaiba pa rin po yung actual na epekto ng proseso pong ito. But yung tanong nyo, kung may dagdag pa, abangan ho natin. Kasi kahit naman ho, napag-usapan ho yun, may mga new facets of the testimony of Ms. Acosta, yung pong nakita natin nitong nagdaan pong paglilitis. Nabanggit nyo kanina kong yung katagang acquittal at saka conviction. Sa ngayon ba, meron nang nagbago sa tact ng prosecution? Kung paano natin maabot yung threshold na yon given yung mga nangyayaring composition na sa Senado? Kami naman ho, focused mainly on the evidence po kami. No? So, ibig sabihin, if at the end of the proceeding, nakumbinsi po yung 2/3 ng mga senador, doon ho tayo magbabatay. No? Pero ibig sabihin, on whether we are tweaking our evidence presentation to be able to get more votes. Tingin ko, hindi naman ho yun na mapagpasya. Dahil sa dulot-dulo naman ho, ang ebidensyang mailalatag sa paglilitis mismo, yun pong pinakamahalaga. Kung meron pang artikulong hindi natatalakay, yun bang gravity ng mga ebidensyang taglay ng prosecution, pakikita ng prosecution at saka ng testimonya ng inyong mga testigo, comparable yung, let's say, yung bigla ang pagyaman, di may paliwanag na pagyaman, comparable ba sa mga narinig na namin? O mas matindi pa yung dapat naming abangan sa mga susunod na linggo o buwan? Doon po sa hindi ba ipaliwanag na yaman, syempre may mga nabanggit naman na po sa House proceedings. No? So, for example, yung pong AMLAC report, Ombudsman report, at yung pong mga SEC reports. No? Ang hindi na lang po natin nakikita, syempre, yung pong BIR disclosures at yung pong mga bank accounts. No? I'm certain, pagka po binuksan yung BIR at binuksan po yung bank accounts, tingin ko marami pa ho tayong makakalkal dyan po sa bagay po na yan. So, kung yung testimonya ng mga nakalipas na testigo, maaaring napakinggan o napanood na natin sa mga nakalipas na House hearing, dito po sa hindi maipaliwanag na pagyaman o kayamanan, marami pang hindi nakikita ang publiko dahil ito'y noon na ipinagbabawal ng batas. Tama po yun. So, katulad ng binanggit ko, yung pong BIR documentation, yung pong ITRs ng lahat, no, nung pangalawang pangulo ng kanya pong asawa at ng kanila pong mga kumpanya, may sasalang po yun sa paglilitis. So, bago pong ebidensya yon, wala pong nakalaman pa ho na yun up until that point. Pagka po prinisinta po yung BIR. Pangalawa, yung pong mga bank accounts, pag nasalang po yun, syempre, wala din ho nakakita pa ng aktual na laman ng pong bank accounts ng pangalawang pangulo at ng kanya pong asawa. So, ito yung artikulong may mga sorpresa. Pwede ho natin sabihin yon na ito po yung artikulo na talagang meron pong bagong-bagong mga ebidensya. Kasi, syempre, for confidential funds misuse and for bribery, it is something of a reconfirmatory testimony kasi more or less it had already been established during the House Committee deliberations. Marami pong ipatatawag ditong mga witnesses? Tingin ko po, several ho yung mga maisasala. Kasi for example, yung firearms pa lang ho, bagong ebidensya rin yun. Yung pong non-disclosure of firearms sa SALN. So kasama ho yun sa mga witnesses po na nakasalang. Yung banks at yung pong BIR. So, tingin ko yun yung mga pinakabagong mga ebidensya when we cross into unexplained wealth. Opo.
kung sa pagsukat ng kayamanan o anumang bagay, ito yung comparison between standard at saka yung susukatin. Dito po ba sa pagsukat ng sinasabing biglaang pagyaman ng pangalawang Pangulo, ang gagamitin po ba nating barometro o panukat ay yung kanya idineklara sa salin? Yun po yung batayan na pagsukat, no? Kasi syempre, yan po inaasahan ho natin na total sum nung pong mga kinita na isang public official, no? So, confirmatory syempre yung pong income net of taxes na makikita ho natin doon sa BIR. So, ibig sabihin, yan po talaga yung magpapakita ng legal na netong kita ng isang particular po na public official kasama ng kanya pong asawa. So kung yung kanyang binayarang buwis sa mga nakalipas sa panahon ay hindi tumutugma sa nakadeklara sa SALN, proven na po ba yung point? Meron hong mapapatunayan doon, pero syempre, ibang bagay pa ho pagka nailabas yung bank accounts. No? Kasi halimbawa, kung hindi ho mag-abot-abot yung pong income net of taxes at yung nakalagay po sa SALN, halimbawa, 5 times yung laki. Halimbawa, nung pumasok sa bank accounts no, ng isang particular na impeachable official, yun pwede ho talagang magpakita ng hindi maipaliwanag na yaman po ito. Yeah, kung as a lawyer that you are, paano kung sabihin ng depensa, hindi, tama yung maaring tama yung binayarang buwis, maaring tama yung banking records. Ang nagkamali lamang yung staff na nagprepara ng SALN. Hindi rin ho yun, Ubra. Kasi syempre, sa dulo-dulo, pumirma po yung public official dun. So, anong lesson po ang nakita natin dito? Kasi nakadalawang Chief Justice ang Pilipinas na natanggal dahil sa SALN. Well, syempre, una, ang lesson po doon, dapat ho maging matapat ho talaga tayo doon sa SALN declarations. Ibig sabihin, kung ano yung actual na yaman sa isang particular na panahon, kung kailan po pinipirmahan po itong mga dokumento pong ito, dapat nakabatay po yun sa actual na kayamanan, pag-aari, kita o utang nung pong public official po na ito. So, I think kung natanggal, katulad na binabanggit po natin nung nagdaan, kung natanggal po ang Chief Justice, isang Chief Justice convicted on the basis of SALN violations, dapat wala akong pag-iiba dito po sa kasalukuyan po nating kaso. Si Senator Trillanes, early on, tagal na, no? Ni-reveal niya yung bank accounts ng mag-ama. Tatanungin niyo ba si Senator Trillanes na mag-testify? Kasama ho siya doon sa mga inilista po ng mga testigo ng atin pong prosecution. I think siya din po ay ilistang testigo ng defense. I have to confirm it again. Pero syempre, katulad ng binabanggit ho natin for each and every article, nakabatay ho tayo on day-to-day, week-to-week, witness per witness ho, testimony, no? Bago ho magpa siya doon sa mga susunod pong mga isasalang po ng mga testigo. No? So, syempre, I think on the deck pa rin po si Senator Trillanes to give testimony, but that will be decided on that future date, kung tuloy po siya o hindi. Lalo tigit, we are operating under expedited time frames na hoping to finish before December. Natukoy nyo kung yung mga bank accounts. Pag dumating dun sa punto na naisa publiko yung mga personalidad na bahagi dun sa pagpasok at labas ng pera sa account ng pangalawang Pangulo, meron bang pangangailangan na isa lang din itong mga taong ito para malaman sa kanila yung detalye ng mga ganong transaksyon? Pwede pa rin ho yun na isa lang ito pong mga personalidad po na ito. Kung halimbawa, makikita ho doon sa bank account transactions kung sino ba yung nagpadala ng cheque dito po sa mga mag-asawa Duterte Carpio at kanila pong mga kumpanya. Pero tingin ko pandagdag na lang po yun. Kasi ang mahalaga pong mapatunayan, yung pong agwat nung pong legal na kita, net of taxes, at kung meron mang ho talagang malayong kakaiba doon po sa mga pumasok sa mga bank accounts nung pong nasasakdal. Follow-up lang ko. Merong figure na naibigay ang prosecution, o siguro maaaring dun sa pagdinig sa Kamara,
merong figure na naitanim sa utak ng mga mamamayan habang tinatalakay yung issue. Pag tinalakay ito formally sa trial, may magbabago ba dun si figura? Tataas ba o bababa? Tingin ko, bound na po yung prosecution doon sa AMLAC report nung nauna eh. So, yung pong 6.7 billion total transactions ng mag-asawang Duterte Carpio will be restated most definitely. Pagka sinalang po yung AMLAC, yung 4.4 billion in inflows will most definitely be restated during the trial itself. No? Ang kailangan naman ho talaga ipagbangga ang SALN, BIR, AMLAC report at bank accounts. Para magkaroon ho tayo ng most complete picture nung pong kayamanan ng ating pong pangalang Pangulo at ng kanya pong asawa. Siguro bago natin tanggapin ng tanong mula sa ating kasama sa media, liwanagin ko lang po kung Terry, as a lawyer that you are, ang pinatutunayan dito sa artikulo ng bigla ang pagyaman o hindi may paliwanag na yaman, mapatunayan lang kung tama o hindi yung kanyang transaksyon sa bangko at saka yung binayaran sa buwis na makikita sa mga susunod na araw at linggo doon sa kanyang statement sa SALN. Redundant. Sa kanyang SALN. So kung may makuha man doon na pagkakaiba at malaman kung sino nagpadala ng pera, bahala na si Boying. Pwede hong ganun yung maging itsura po nun. Kasi halimbawa, balikan na lang ho natin yung what we know today. So what we know is in 2024, ang pangalang Pangulo ay meron pong 88.5 million sa kanya pong SALN net worth. No? So, ang expectation ho natin dyan, hindi dapat umalagwa masyado yung pong mga bank accounts, laman po ng bank accounts mula po dun sa 88.5 million. Kasi assuming yan na wala hong ginastos doon po sa mga kinita net of taxes. No? Pero kung halimbawa, times 3, times 2, yung pong mga pumasok sa bank accounts versus the net worth itself. So, it might raise a red flag to everyone. Hindi ba? So, yan po yung mga more or less preview noon pong magiging talakayan pagka unexplained wealth na po yung pinag-uusapan. Yung sa kaso ng issue, sa article ng ThreatCom nitong nagdaang linggo, nagsampa ng formal na kaso sa DOJ. Ngayon kung dito habang tinatalakay natin yung confidential fund at saka yung ill-gotten wealth in the future, kung sakasakaling merong kaso na formal na isampa either sa hukuman o sa ombudsman, ano magiging impact nito sa pagdinig? Wala naman. Tuloy lang po yun. So, tuloy po yung criminal proceedings sa grave threats. Tuloy po yung impeachment article on threats. No? So, tatakbo po na magkasabayan. It will be resolved independently and separately. Kasi magkaiba naman effect nun eh. Yung effect sa impeachment trial article on threats, pagtatanggal sa pwesto. Yung pong impact ng pong grave threats criminal charge ay pagkakakulong. No, at ang totoo, nakakatawa na nga ho yung mga abogado po ng pangalang Pangulo kasi pagka humaharap po sila doon sa criminal proceeding, ang sinasabi nila, hindi pwede magtuloy itong criminal proceeding na to. Kasi mayroong impeachment proceeding eh. Hindi ba? Pero pagka humaharap po sila sa impeachment proceeding, ang sinasabi nila, hindi pwede magtuloy itong impeachment proceeding. Kasi dapat, sa criminal court na yan, ipinapasa. Hindi ba? So parang basically, I think they are trying to evade accountability on the threats that they had made against the president and his family, whether in the impeachment court or whether in the criminal court. Going on the impeachment po, I remember, if my memory serves right, the reason why, one of the reasons cited by the prosecution on citing Ms. Acosta as a hostile witness is because meron pong siyang naihandang counter affidavit to dispute yung arguments pa ng prosecution. Sir, hindi po ba kayo nag-aalala doon? Hindi po ba kayo nagwo-worry doon na baka it might weaken your case on the article presented on confidential funds, or aren't you even worried at certain point that it might weaken your case on impeaching or at least convicting the vice president rather? Tingin ko ho, yung kanya pong testimonya ang talaga pong isa sa mga smoking gun
nito pong paglilitis po na ito. Kasi directly itinuturo po niya ang pangalang Pangulo na nag-utos sa kanya na ibigay po yung 125 million in confidential funds kay Colonel Lachica na hindi po organic OVP personnel. Yan po basically yung dedebatihan doon po sa COA Notice of Disallowance. Bakit nila yun binigay sa isang non-organic OVP personnel? Ilan pa pong smoking guns ang aasahan natin? Kasi last week we had other testimonies. Ngayon naman we had witnesses rather. Ngayon naman po we had Ms. Acosta, and I think that in the coming days we'll have Ms. Acosta again facing the impeachment court. How many smoking guns are we expecting, or is the prosecution expecting so far? I think we're expecting several smoking guns, but you have to wait for the canon. I see. Moving on to the Maleta Boys scandal. How is the current House leadership viewing into the recantation of Mr. Gutesa and the other so-called Maleta Boys in their yung pagkadawit po nila sa dating speaker na si Congressman Martin Romualdez? How is the House leadership viewing it so far, especially kay Speaker Boji D and to an extent kay dating Speaker Romualdez po? I cannot speak for the House leadership, no, but I think focus naman po yung House leadership at the moment doon po sa budget deliberations. No. Pero yung binabanggit na ho natin, itong recantation ni Mr. Gutesa should also further discredit yung pong affidavit ng Maleta Boys. Kung saan pinangalanan po yung several House prosecutors po doon. And ang sinasabi na nga ho natin ay dapat talagang diinan po nila yung pong pagsasampa ng kaso. Kasi I think meron mga cyber libel charges na final against yung Maleta Boys. And syempre, dahil binabanggit po ni Mr. Gutesa na parang ginamit lang po sila ng pong ilan sa mga politiko na talaga pong nag-manufacture po nitong script na ito, dapat habulin din po ng mga colleagues po natin sa House na pinangalanan nito pong Maleta Boys. Yung pong actual masterminds, yung political operatives na gumamit kay Mr. Gutesa, gumamit sa Maleta Boys, dito po sa buong scheme po na ito. Salamat po ng marami. Hello po, Kong Terry. May proposal po si Senator Zubiri na palitin yung schedule para daw maging mas mahaba, no? Gawing hapon hanggang gabi yung schedule for the impeachment. Pabor po ba ang prosecution po dito? Wala ho tayong pagtutol doon po sa pagpapalit po ng oras. Siyempre, ang interest po natin dito una, i-expedite na po yung proceedings, tapusin na ho yung pong paglilitis sa pinakamaagang panahon. Pangalawa, kung kaya hong magdagdag ng mga araw ng paglilitis. Ibig sabihin, mula sa 3 araw, kung pwedeng gawing 4 na araw, magandang pag-aralan din po yun. At huli, yung pong binabanggit na po ni Senator Zubiri, nahabaan po yung oras. So, ang expectation ho namin, kung magsisimula po na alas 3 ng hapon, magtutuloy po ito hanggang, I guess, at the latest, alas 10 ng gabi. So, malaki ho yung oras na pwede ho talaga magugol at mapabilis yung pong mga araw po ng paglilitis pag ganito po yung gagawin. Kung this past few days na revisit ulit ko yung usapin ng threshold, kasi marami daw mga senators na hindi nakakapunta doon sa impeachment trial. I mean, kasama na dyan si Senator Loren Legarda na wala pa rin sa bansa, and marami daw uma-absent. Ano po yung stand po ng prosecution dito? Dapat na bang babaan? Dapat na bang mag-decide ang impeachment court na babaan? Kasi hindi naman lahat ay nakakapunta doon sa trial. Yung pagtingin naman po namin dyan, sa dulot-dulo, it is not for the prosecution or defense to determine the threshold. No? It is for them. It is for the center judges to make that determination. Pero ang linilinaw lang po natin sa publiko pagka tinatanong po tayo, hindi po absolute number yung 16 sa Constitution. Ang nakalagay po sa 16, 2/3 of all senators. No? So, whatever that particular provision means, it will be up for the senator judges to decide. What can you say about mo na madaming mga senator judges na hindi nakakapunta doon sa trial? How does this affect the trial itself? Hindi ko wala naman ho. For as long as meron pong quorum to proceed, that shouldn't
have any impact on the proceedings itself. No? So may mga paglilinaw na rin naman. For example, if they aren't on the floor, pero they're within the lounge, think ko wala akong problema yon. I think that has already been clarified. Yung pong mas concern naman po yung mga outside of the Senate premises po ng mga senator judge. But I think for as long as meron pong quorum to conduct business, dapat magtuloy-tuloy lang po yung paglilitis hanggang pinakadulo. Thank you po. Good morning po, Angela po from PRTV. Ayan, for Kong Terry po. Doon sa, na-mention din kasi previously po sa mga hearing, diba, sila OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio doon sa paglilitis. And he is also scheduled or subpoenaed for next week po. Will he also be qualified as a hostile witness po for the coming days? I think all of the OVP and the DepEd personnel that reported to the Vice President, I think we will seek to qualify them as hostile witnesses. Kasi syempre, talaga naman po kung magkapareho po sila, ibig sabihin, nakadikit po yung mga gulugod nila dito sa interest po nitong paglilitis na ito. Dapat ma-qualify po sila as hostile witnesses. Para, syempre, ma-expedite din yung proceedings doon po sa estilo ng pagtatanong. And the last na lang po, since you've mentioned na yung naging yung testimony ni Ms. Gina Acosta last time was already a smoking gun and may paparating pa na as you said, canon. Do you think now that the burden of proof ay lumilipat na po sa depensa at this point in time? To be clear, the burden of proof is always with the prosecution, pero yung burden of evidence, yung pong nagpapalit. So I think as early as yung threats article pa lang po, nasa kanila na yung burden of evidence. On confidential funds misuse, after the Gina Acosta testimony, nung pong Monday, parang nasa kanila na yung burden of evidence na wasakin ito pong mga testimonya po na ito when it is their turn to actually present the evidence. And then last na lang po, any talks pa rin sa prosecution regarding po doon sa possible na, kasi nabanggit po last time na yung threshold can only be questioned by a Supreme Court, pag nag-file po sa Supreme Court. Any plans po for that or any po pag-uusap within the prosecution? Like what we had previously stated, iniiwan po namin yan po sa Senate Impeachment Court para ho pagpasyahan ito pong threshold po na gagamitin to convict or to acquit the Vice President. No? Kasi sa dulo-dulo naman it is their decision on the threshold which may be the opportunity for any party to actually go to the Supreme Court. So, iiwan po namin yan sa mga senator judges. Kung doon sa issue ng threshold, dahil ang napansin ko po yung sabi nyo, iiwan nyo sa Senate Impeachment Court ng desisyon. And then, you are on the belief na ang threshold ay of the senators. Senators ang binanggit dun sa nung threshold, sa phrase ng threshold. So, ibig po bang sabihin, assuming for the sake of discussion, lalabing 5 ang pumasok ng mga senador. Dahil ito'y impeachment court ng Senado, rule nila ang pwedeng gawin. On the same day, pwedeng magbutuhan, magkaroon ng pagbabago sa rules, sabihing threshold ng present na makakaboto. So, 10 lang pwedeng ma-impeach. Ngayon, saan tatakbo yung Hindi sila pwedeng tumakbo ng Supreme Court kasi pwede nang i-abolish yung impeachment court pagkaboto ng 10, which is 2/3 to 15 na present. Saan i-apila? Yung ruling na impeachment court, nasabi din ng Constitution, para doon sa mga hindi abogadong nagtatanong sa inyo, final ang ruling na impeachment court. Hindi, sa dulo-dulo naman ang expectation natin, whatever the decision may be, malamang may pupunta naman talaga sa Supreme Court. Whether we are talking about 16 or we're talking about a lower number, tingin ko, lagit-lagi may pupunta po sa Korte Suprema, whichever party. No? So, I don't want to respond to a hypothetical, pero I think we will just cross it pagka nandun na po tayo sa talakayan po na yun. Parang early on yata, may statement si Chief Escudero na he will abide by yung threshold na nasa Constitution. Aren't you worried na he will insist on this? May mga statements na po ng mga binanggit. No? So, I think mayroong position po yung presiding officer
Meron din pong paglilinaw din po yung tagapagsalita noong pong court. I think parang, I don't want to make a mistake, pero baka parang ang banggit niya ay it might set a bad precedent. Pero we will see. Kasi yung bagay naman po na yan ay I think hindi pa tapos na usapin. Siyempre, ito pong linggong ito ay ginagamit ng House Prosecution Panel para makapaghanda pa doon sa pagpapatuloy noong pong direct examination ni Ms. Gina Acosta. Hinaasahan po natin na sa susunod din pong linggo, maisalang na po yung iba pa hong mga witnesses katulad ni Mr. Edward Fajarda, yung pong iba pa hong mga relevant OVP personnel katulad ni Mr. Ortonio, at maisalang na rin po yung NBI, PSA at iba pa hong mga very relevant witnesses dito po sa confidential funds misuse article para sa pinakamagang panahon ay tungo na po tayo doon po sa iba pa hong mga nalalabi na mga articles of impeachment katulad po ng bribery at unexplained wealth. So yun po muna, binubukas na po natin hapag para sa mga tanong. Salamat, Kong Terry. Meron na pong nagpapayag ng kagustuhan na magtanong. Ann, go ahead. Ann? Hello po, good morning, Kong Terry, good morning. Ann Soberano po ng Bombo Radio. Kung itong tanong ko is, nasagot na rin to ng ibang mga congressman kahapon, pero I'd like to get your comment or reaction lang po dito. Doon sa pahayag po ni Davao City Representative Pongpulong Duterte na may predetermined narrative sa impeachment proceedings. Sa tingin niyo kung bahagi ito ng political defense ng kampo ni VP Sara? Thank you. Tingin ko naman walang predetermined narrative kasi ang ibig ko sabihin ng predetermined narrative, hindi ko kasali yung defense panel doon eh. Pero kita naman natin, kasali naman po yung defense panel at ang pangalang Pangulo dito sa kabuuan po ng takbo ng impeachment trial po natin. So, I don't think it is accurate to even say na meron pong predetermined narrative. I think what is clear is meron pong kanya-kanyang kwento, meron pong kanyang paglalahad, no? Noong pong sitwasyon, yung pong depensa at prosecution dito. So sa bahagi po ng prosecution, we will present ito pong katotohanan na sa tingin namin ang tama dito po sa nangyari sa confidential funds misuse, yung pong nangyari doon sa pagbabanta at bribery at unexplained wealth ng ating pong pangalang Pangulo. At syempre, in their time, yung pong depensa ay mabibigyan din po ng pagkakataon na makapaglahad ng kanila pong paliwanag dito sa lahat po ng mga paratang. So, yung pong predetermined narrative na binabanggit, think wala po itong batayan sa katotohanan at magtutuloy po kami dito sa presentasyon po ng ebidensya para sa pagpapasya ng ating pong senator judges at ng ating pong mga kababayan. Doon kong sa posibleng political defense ng kampo itong sinasabi ni Kong Paulo Duterte. Tingin ko naman sa dulot-dulo ang pinakamahalaga sa senator judges at sa atin pong mga kababayan, yung pong pagkakalatag ng ebidensya, no? At yung pong pagbabalanse noong pong katotohanan na kaya magawa ng depensa. Kasi sa dulot-dulo naman hindi naman politika yung magsasalita rito eh. Ang magsasalita talaga rito, ano ang nailatag ng prosekusyon, ano yung nailatag ng depensa sa kabuuan, no? At kung sapat ang ebidensyang mailatag ng prosecution, magkakaroon tayo ng conviction. Kung sapat po yung depensa na mailatag po ng ating pong pangalang Pangulo at ng kanya pong mga abogado, edi magkakaroon po tayo ng acquittal. So, Pico, that is how impeachment trials work, no? So, yung pong mga political narratives na binabanggit or political objectives, mas secondary po yun kesa doon sa hangarin na mailatag yung katotohanan dito po sa bagay po na ito. Panghuli na lang po, Kong Terry, maghingi lang din po ako ng reaction sa inyo. Kasi may sinabi po kasi si VP Sara na hindi ako abogado para sa impeachment.
at wala raw siyang maitutulong sa presentation at cross-examination ng witness dahil trabaho iyon ng kanyang lawyers. Ano po ang inyong reaksyon sa pahayag na ito ni VP Sara, Kong Terry? Thank you. Tama naman, hindi ho siya abogado nito pong impeachment trial. Pero siya po yung nasasaktal dito po sa bagay nito. Siya po yung akusado. So malaki po yung bahagi na maiaambag ng ating pong pangalawang Pangulo, hindi lang ho doon sa presentasyon ng ebidensya, kundi kahit doon po sa kabuang latag po at paghanda ng depensa dito po sa bagay na ito. Kasi sa bawat araw po na dumaraan, yung pong hakbang-hakbang at piece by piece po na pagpapakita ng ebidensya, pabigat ho ng pabigat ito eh. Lalo tigit, nakita ho natin doon sa testimonya ni Ms. Acosta, siya na ho mismo yung itinuturo ng kanya ho mismong tauhan na nag-utos ng pagbibigay ng pong perang 125 million kay Mr. La Chica. No? So, very important ho na makita ho at the very least yung presensya ng ating pong pangalang Pangulo dito sa pagtatakbo ng paglilitis po niya mismo. Okay po, salamat, Kuya Roy. Salamat, Ann. Mataas po si Ann. Bigyan naman natin ng pagkakataon si Haji. Go ahead, Haji. Magandang umaga po, Kong Terry. Opo. Magandang umaga. Ayun, okay. Kong Terry, confirm lang po namin kasi nabanggit ni Attorney Lorna Kapunan kamakailan sa isa din pong press conference na mukhang susunod na raw po sa confidential funds yung unexplained wealth kasi napag-usapan po doon yung foreign trips ni VP Sara including yung supposed travel niya to Japan but was cancelled nga po, no? Pero sabi nga po niya mukhang magiging mukhang masisilip or dapat silipin yung travels ni VP Sara since binabanggit po niya na personal trips po niya ito at siya po yung gumagastos doon. So nabanggit po niya na parang susunod na daw yung unexplained wealth after confi. Tama po ba? Binago niyo po yung order? Wala pa naman hong pagpapasya yung pong panel kung magtutuloy na po sa unexplained wealth. No? So, I think tapusin ho muna namin yung confidential funds misuse bago ho namin pagpasyahan yung pong susunod na order or sequencing nito pong paglalatag po ng ebidensya. But as far as the panel is concerned, tingin ko tuloy pa rin ho towards bribery yung pong presentasyon po ng ebidensya po namin. Okay, and for my next question, Kong Terry, since napag-usapan na po yung tungkol sa speedy trial, yung panawagan po ni VP Sara, may nagsasabi po na ang nagpapabagal daw po sa proseso ay yung kawalan daw ng control ng presiding officer sa proceedings. At the same time, binabanggit po niya na yung prosecution daw po kasi nagpe-present ng mga aniyay worthless at useless na mga testigo. Pangalanan ko na po, nagsabi po nito si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Salamat po. Una sa lahat, hindi ako sure kung aling bahagi po yung na-monitor niya kasi may panahon ho natulog siya doon sa kanyang araw-araw po na pagpunta sa paglilitis. No? Yun po yung una. Pangalawa, tingin ko naman ho, naging very fair ang atin pong presiding officer dito po sa kanya pong pagpapatakbo. Nito pong paglilitis po na ito, may panahon para mag-object talaga profusely yung pong depensa doon sa mga inilalatag po ng prosecution. And yung prosecution witnesses ho, tingin ko, in most parts, no, na ipapakita ho talaga nila yung iba't ibang facets. For example, dito sa confidential funds misuse, yung facets ng misuse. No? So nakita natin yun doon sa COA, kikita ho natin ngayon ito sa OVP personnel, and makikita po natin ito pong iba pang facets na ito doon sa NBI, PSA at iba pa hong mga nakatdaktang mga ilatag na mga testigo sa susunod pong mga araw at mga linggo. Ganun din naman yung nangyari doon sa pagbabanta. Nung nakita ho natin yung presentation ng 3 levels of NBI witnesses, no, yung ginawa ho nilang presentation po ng evidence. No? So, tingin ko, we are very much confident doon po sa pagkakapresenta ng amin pong mga testigo, and we are expecting the same until the very end. Doon naman po sa last na lang na follow up, yung sa kawalan daw po ng control ng presiding officer.
again, katulad po ng binanggit po natin, maayos naman po yung pagpapatakbo ng po ating presiding officer ng paglilitis. Meron pong pagkakataon yung prosecution at depensa na mailatag fully and comprehensively yung kanila pong mga pagtingin. Tingin ko naman yung pong mga oral arguments ng pong magkabilang panig at yung pong mga pagtatanong ng pong mga senator judges, relevant po ito to get to the truth, no? So, dapat hindi rin natin ito minamadali. At we should allow all the parties, prosecution, defense, and even the senator judges to be able to state their case and to state their thoughts during the course of the proceedings. Ay, sorry po. Super last na lang, Kong Terry. Nabanggit ni Attorney Kapunan na kumbaga ayaw naman daw po sigurong i-incriminate ni na Colonel Nolasco at La Chica yung mga sarili po nila. Kaya kumbaga dapat pag-isipan din po ng prosecution, no, kung sino po yung mga witnesses na i-present. Dapat po ba i-present pa rin sina Nolasco at La Chica considering yung kanilang sinasabing malaking papel doon po sa confidential funds ni VP Sara? Well, we will decide, no, as we go along the trial. Katulad po ng binanggit ko maraming beses na, sa totoo lang po yung testimonya po ni Ms. Acosta na nagsasabing sa pangalawang Pangulong Duterte mismo ay nagbigay ng utos na ibigay po yung 125 million to Colonel La Chica. Sapat-sapat na ho yun doon sa pagpapakita po ng maling paggamit ng confidential funds. In fact, yan pong mismong pag-uutos na yan at pagbibigay kay Mr. La Chica ng pong 125 million in confidential funds, yan po yung naging batayan nung pong notice of disallowance for 2023. In fact, kaya nga looped in si Mr. La Chica, Vice President Duterte, Miss Acosta, doon po sa pagpapasoli nito pong confidential funds ng OVP for 2023. So, ibig sabihin, anything further than that, pandagdag na lang naman ho yun sa totoo lang Kasi yung talagang fact nung pong misuse, na-establish na ho yun, nung pinabigay ang pera ng OVP confidential funds para sa mga non-OVP, non-organic OVP personnel, katulad po ni Colonel La Chica. Thank you, Terry. Thank you, Kuya Roy. Thank you very much, Haji, for your questions. Kung Terry, si Lenes ka po gusto magtanong pero may audio problem kaya may pinadala sa ating tanong. Basahin ko na lang po. Ito po yung tanong niya. Is there a need to present the supposed recipients of confidential funds with unusual or funny names or someone from PSA to boost the case of the prosecution versus VP Sara? Why or why not? Katulad po ng binanggit po natin, yung pong PSA, kasama ho yan doon sa mga nakatakda na isalang dito po sa ating bahagi ng confidential funds misuse article. No? So, mailalatag po doon yung mabinanggit na po during the House Justice Committee proceedings kung saan may pag-aaral po yung PSA na ito pong mga taong ito, katulad ni Mary Grace Piatos, Milky Sequoia, at iba pa, ay hindi pinanganak, hindi kinasal, at hindi namatay sa Pilipinas. Wala po sila sa PSA database. So, may papakita ho talaga natin yung pong pagiging peke, fictitious nito pong mga taong ito. At, syempre, doon ho natin makikita na doon natatapos sa acknowledgement receipts yung pong pagpapakita noong pong daloy po ng pera nito pong confidential funds na ito. So, ibig sabihin, dagdag pong pagpapakita ito na talaga pong meron pong nangyaring kababalaghan, maling paggamit dito po sa pondo ng bayan para sa, not just for the 125 million confidential funds, but doon po sa kabuuan ng confidential funds na pinag-uusapan po natin for 2022 at 2023. And as far as COA is concerned, totaling 448 million na pinapasoli personal sa atin pong pangalawang Pangulo. Alright. Ang susunod po naman magtatanong si Rosalie. Go ahead, Rosalie. Good morning po, Kong Terry. This morning po, in an interview, sabi po ni Senate President Win Gatchalian, ang target po na matapos ang impeachment trial before December. Though may doubts din po siya at pwede daw pong abutin next year. Kaya po nabanggit niya yung possibility sa pag-adjust po sa schedule ng impeachment trial. Ano po ang reaction niyo po dito?
Sinusuportahan po namin yung pong layunin. Actually, ng lahat na ho ng partido, kasi kahit si Vice President Sara Duterte, meron ng panawagan ng mabilis na pagtatapos, no? Ng atin pong paglilitis. We share the same sentiment and we share the same sentiment as the Senate President na hopefully matapos po sa pinakamaagang panahon ito pong paglilitis po na ito. So, we will try to wrap up all of the presentation of evidence hopefully by the end of next month para meron pong pagkakataon yung pong depensa na mailatag po nila yung kanila pong ebidensya from October up until probably the end of or middle of November. No? So, we will see po. But hopefully nga, before December, matapos na po yung paglilitis. Clarify ko lang po. So, ang target po ng prosecution na i-discuss or ilatag ang lahat nyo pong ebidensya sa 4 articles of impeachment September para po October turn na po ng defense. Ganun po ba yun? Well, hopefully by the end of September po, we will be done. Pero yun nga, hindi na meron mga unforeseen circumstances katulad po nung pong matinding pag-ulan kaya may mga nausog pong mga dates. So for example, for this week, talaga may mauusog hong dagdag pong linggo dahil may 2 araw pong nawala doon sa atin pong trial dates. No? So, moving forward, I think meron po talagang adjustments na kailangan mo gawa doon sa time nung pong paglilitis at siguro yung mga araw ng mga paglilitis. No? Kung kaya hong mag-4 na araw or kung kaya hong mas mahaba yung panahon nung pong paglilitis bawat araw, I think that is something that the Senate Impeachment Court should look into. Alright. Meron na po bang napagkasunduan po yung prosecution team kung iti-terminate nyo na po yung discussion sa confidential funds misuse after po ng presentation kay Mr. Edward Fajarda, PSA, as well as NBI forensic experts? Wala pa hong pinal na pagpapasya no, kung kailan ho tatapusin. No? Pero katulad ng binanggit ko, yung pong Miss Acosta testimony and ito pong Edward Fajarda expected testimony kung uulitin lang niya ho yung pong pagsasabi na siya, pangalang Pangulong Duterte rin po, yung pong nagbigay ng instructions to give the DepEd confidential funds to a non-DepEd personnel. Yun po, I think mabigat na hong pagpapakita rin po ito ng confidential funds misuse. So, we will decide, like what we say all the time, we will decide po on a week-to-week, day-to-day, witness-per-witness basis, no? Kung sapat-sapat na and we can move on to the next article. Alright, pihit lang po ako ng ibang issue. Kung kabilang po kayo sa inimplicate po nung pong mga tinaguriang Maleta Boys sa mga nakatanggap po ng money delivery, naghain po ba kayo ng alaman pong complaint hinggil po dito? At the moment, wala pa tayong pinafile na complaint. Actually, very specific naman ho yung tao na nagsabi po no, ng allegation na kasi nangalingan laban sa atin. At hindi pa ho tayo nag-file na complaint. Pero yung pong mga retractions na ginawa ho, I think from previous days and previous weeks, pagpapakita po talaga ito na malaking bahagi at ng mga binabanggit ho nila ay mga kasinungalingan po talaga. At wala pong batayan kundi concoction ng ilan po nilang mga kasama at ng ilan po sa mga gumamit po sa kanila nitong nagdaang mga buwan. Opo. Nag-recant po kasi bukod po dun sa ilang tinaguri ang Maleta Boys, si Orly Gutesa din po, nag-recant din po. Pero kung kayo po ang tatanungin, dapat din po bang hainan ng reklamo dahil ayon po kay Orly Gutesa, ang nasa likod po ng pakana dun po sa allegations niya ay sina Senator Marcoleta at dating Congressman Defensor. Siyempre, we will leave it to whichever camp, no? Kasi yung kay Mr. Gutesa naman ho, hindi ako personally involved dyan po sa bagay po na yan. Pero malaya po yung lahat ng mga idinawit, una doon sa Gutesa affidavit, pangalawa doon po sa mga Maleta Boys affidavits, no? Yung pong mga pinangalanan pong mga tao doon ay malaya at tingin ko may batayan para habulin po yung mga nagpakana na hindi lang po mga former Marines, former soldiers, kundi yung mga politiko supposedly involved dito po sa bagay na ito. And I would recommend my colleagues in the House, no, to do so. Kasi, ibig sabihin, para mabuo talaga natin yung kwento dyan sa bagay na yan, na it is not just
the former Marines, Maleta Boys, who were involved in this slander, but actual political operatives that talagang ginamit sila para dito sa bagay po na ito. Okay, marami pong salamat, Kong. Okay, salamat, Rosalie. Mukhang si Gab yata may follow-up on the same question. Gab, you intend to ask the question? Okay, sige. Sir, related dun sa tanong ni Ate Rosalie. Kasi yung recantation, ang nag-cite nun si former Speaker Martin Romualdez, di ba? Kumbaga para dun sa kaso niya or dun sa complaints na kinakaharap niya from the Office of the Ombudsman. Pero does it have an impact dun sa mga ibang mga kongresista, like yung mga ibang members, yung mga ibang people, lawmakers na affiliated with the prosecution? May impact ba yung ganong recantation saka yung parang flip-flopping ng mga statements? Well, mabigat syempre yung recantation nung Mr. Guteza, no? Pero from what I remember po doon sa kanya affidavit kasi it was basically confined to former Speaker Romualdez and former Congressman Zaldico. Yung pong mga detalye po ng mga binabanggit, ano? Pero syempre, yung pong mga House colleagues, no, na inimplicate in the Maleta Boys affidavits, magagamit po nilang dagdag na ebidensya po yan. Kasi syempre, kung magkakasama naman po si Mr. Guteza at yung pong mga Maleta Boys, no, may papakita ho talaga nila dito na walang kabata-batayan, pawang kasinungalingan, yung pong mga binabanggit po doon sa affidavits. Lalo tigit kung ilan doon sa mga kasama doon sa 18 Maleta Boys ay nag-recant na rin. So we would need to get their names kung sino ba talaga doon sa mga tao po niya, dating tao niya, former Congressman Zaldico, yung pong actually nag-recant na ng kanila pong mga pahayag. Sir, tapos meron daw 25 na, yun yung sinasite ni former speaker doon sa kanyang supplemental counter affidavit na meron daw 25 na mga dating tauhan din or former security aide ni former Congressman Zaldico na inaya rin ni Attorney Baligod na sumama dun sa 18 Marines. Parang sinasabi batch 2 raw po ito. Ano po yung dating nito sa inyo? Is it clearly an attempt na, at tingin nyo ba si Attorney Baligod lang yung in charge or meron pang someone above him doing the operation? Well, syempre, doon po sa yung Guteza recantation, no, nagtuturo siya talaga ng mga politiko, no, na binabanggit, no. So basically hindi lang ho yun yung abogado nito pong Maleta Boys, no. So I think it is worth looking further into, lalo tigit kakalapag lang naman ho niyan kahapon. Maganda rin ho na makausap din ho sino pa yung bukod doon kay Mr. Guteza na nagbibigay po ng pahayag kung iba pa ba itong mga taong ito doon sa 18 na unang gumawa ng supposed affidavit against House and senators at iba pa hong mga tao ng pamahalaan, ano. So kailangan magbangga-bangga lahat yan in whichever proceeding. Kasi for example, doon sa ombudsman proceeding against the former speaker, I think yan ho yung sinasabi din po ng ating ombudsman na they themselves have a list, no, numbering almost the same as the number that is being cited by the lawyer of the former speaker. So we will let them debate it in that proceeding. Bahala ho sila kung paano ho yun mailalatag yung pong talaban nito pong mga testigo po na ito. Thank you, sir. Okay, thank you, Gab. Meron pa bang gustong magtanong sa ating mga kasama sa media? Sir, pwedeng follow up lang dun sa schedule po ng impeachment. Sorry, na-mention niyo po, Kong, na pabor naman po kayo kung may extended days, ano? Kasi nabanggit po ni Attorney Tonggol na kung yun nga yung possibility, baka din pwede daw i-consider yung magkakatrial daw ng Thursday and Friday or Saturday and Sunday. Your thoughts on that po? Siyempre, wala naman ho tayong pagtutol, no? The more trial dates and the longer these days are, the better for expediting the proceedings, no? Kasi, siyempre, tuloy-tuloy yung paglalatag po natin ng mga testigos. But I think very important consideration din po yung staff para sa trial kasi siyempre
sila din naman ho yung mga nagtatrabaho behind the scenes, no? Not just for the prosecution and for the defense, but also for the Senate staff as well, no? So I think they will really have to consult with the Senate Secretariat kung kakayanin ba ng mga kawani ng Senado na magkaroon din po ng ganito ka-extended na mga araw nung pong pagpasok, no? Kasi syempre, hindi lang naman ho paglilitis po yung ginagawa nila, meron din ho silang ibang mga legislative work na ginagawa outside of the impeachment. So, I think yun po yung mga kailangan na i-manage din po nung po Senate Impeachment Court at nung Senate leadership din. So, we will abide by how they would want this to proceed in the next couple of weeks. But I think everyone, all the parties, defense, prosecution, and even yung pong mga senator judges would really want to see an expedited timeline and hours of the trial dates. Sir, last na lang, si VP Sara, earlier nga, sinabi nga po niya na she wants a speedy trial, sana daw mabilis yung proseso. Yesterday, sinabi po ni Attorney Tolosa kung gusto raw ng business team naman daw po yung din nakagustuhan ng prosecution, no? Pero sabi niya, gigit niya sana kay VP Sara, iparating daw din niya ito sa defense team, lalo na po, there are several actions and inactions po ng defense panel that have contributed dun po sa delays ng proceedings. Do you share the same sentiment? What are your thoughts po? Tama ho yun. Kasi halimbawa, meron ho talagang ilang mga maneuvers na ginawa yung pong depensa para ma-delay ho yung proceedings. So katulad ho ng mga common exhibits, no? It is basically the same exhibits, yung acknowledgement receipts, pero they did not want to stipulate. No? So I think that's an example na parang kung pinabayaan lang po ito ng presiding officer, hindi ho talaga mariresolve yan sa pinakamaagang panahon. Pero I think that matter has been resolved. No? So, syempre, yung expediting the proceedings naman cuts both ways. No? So, it's not just for us, it's also for the defense, but also for the court itself. No? But, so hopefully, yun ho yung mapagkaisa. Yung pwede yung ma-stipulate na common exhibits, dapat hindi na ho talaga yan pinapatagal, lalo't higit, galing din naman sa kanila ito pong mga dokumento pong ito. Sir, may nakikita pa po ba tayo na posible pang makapagpadelay nitong impeachment proceedings na pwede nang pag-usapan din ngayon? Alam po ninyo, bago naman po nagkaroon ng pong mga pag-ulan, nagtuloy-tuloy naman ho talaga yung proseso po natin. So, yung pag-ulan ho talaga is yung unforeseen circumstances nito pong mga buwan na ito. So, barring another round of massive rainfall, hopefully naman ho, wala na hong further delays. Ang expectation na lang ho namin, kung kaya hong madagdagan pa ng isang araw, nung pong paglilitis, kung may paglilitis pa sa Huwebes, baka naman na kakayanin pa ho yun para mapabilis ho talaga yung proseso. Thank you, sir. So, okay po kayo, additional one day, kahit Thursday, parang make-up day, kumbaga? Well, hindi lang siya make-up day, kundi 4 days na talaga yung paglilitis. Yung Friday kasi mahirap pong hingin po yan sa mga kawani. Kasi, syempre, they have long hours already on Mondays to Thursdays. No? So, baka that might be asking too much from them. But we will have to consult with them din po kung paano ho ba talaga yung kakayanin po ng mga kawani at ng lahat ng iba pang mga partido. Thank you, sir. Salamat, Marian. Kung meron po bang gusto magtanong? Kung wala na pong gusto magkain ng katanungan, siguro baka bigyan natin pagkakataon si Kong Terry na mag-iwan ng kanyang mensahe para sa atin. Well, siguro sa pagsasara po ng araw na ito at linggo pong ito, nagpapasalamat din ho ako kay Attorney Powa kasi I think at the start of the week, meron pong fake news, no? Quote na nagdebate kami supposedly, pero it is something that he disowned. And we thank him for that. He has my friendship and he has my respect on the matter. But yung wala ho akong respeto, yung pong mga actually nag-unleash ng fake quote po ni Attorney Powa. And I think it is something that we will look further into on who these personalities are. No? So, ano pangalanan naman ho yung originator no pong fake quote na in-amplify po ng Duterte supporters. So yung Central Luzon Media, I think very notorious po yan doon sa
paglalabas po ng mga fake quote cards, no? Not just for their defense, but also for more particularly for House prosecution panel members at iba pa. So we will coordinate with the CICC on the matter to look further into the personalities behind ito pong mga ganitong fake news. Kasi syempre, this is precisely the information ecosystem that will be under threat pagka po nagkaroon ng paghihigpit doon po sa public information mechanisms na ginagawa po ng prosecution, defense at Senate impeachment court dito po sa paglilitis na ito. There will be a vacuum in information at ito nga po mga fake news peddlers like Central Luzon Media will be the ones to fill in the gap. So hindi po talaga natin yan dapat payagan at kailangan po natin talaga yung habulin. So yun po muna. Maraming salamat at magandang araw. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.